Kilat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ang 24 na katao, kabilang ang 2 Chinese sa malawakang operasyon kontra ilegal na pagmimina sa Barangay Tinggalan, Opol, Misamis Oriental noong Enero 25, 2026. Pinangunahan ng operasyon ng Provincial Mobile Force ng pulisya, katuwang ang Intelligence Units at Mobile Battalion sa koordinasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO. Nasamsam ang iba't ibang heavy equipment, machinery at mineral ores na nagkakahalaga ng 30.8 million pesos. Sa press conference sa Opol Municipal Hall, pinangunahan ni PAOK Executive Director Yusek Benjamin Acorda Jr., PRO-10 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano at Mayor J. Francis Bago ang paglalantad ng resulta ng operasyon. Ayon sa mga otoridad, ang ilegal na pagmimina ay tinuturing na banta sa ekonomiya at pambansang yaman. Nasa kustodiya ng Opol Police ang mga suspect habang patuloy ang investigasyon sa posibleng financier at sindikatong nasa likod ng operasyon. Formal na naghain ng reklamo ang volunteer firefighter sa isang pulis sa National Police Commission o NAPOLCOM matapos kumalat ang isang viral video na kuha ang pagmumura at paninigaw sa kanya ng pulis sa Marikina City. Sa isang statement, tinukoy ng NAPOLCOM ang complainant na si Pasig City Fire Volunteer Earl Joseph Lantin nagtungo sa Inspection Monitoring and Investigation Service o IMIS ng komisyon. Inireklamo si Police Staff Sergeant Michael Ram de la Paz na umano'y nagmamaneho ng isang sedan at nangharang sa minamanehong fire truck ni Lantin na re-respondi umano sana sa isang sunog sa Santa Mesa, Maynila noong January 20. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Ralph Kalinisan, agad na naglungsad ang komisyon ng motu proprio investigation. Una nang inrelieve si De La Paz sa pwesto at inilagay sa Station Headquarters Support Unit ng Marikina Police habang gumugulong ang investigasyon. Kaugnay nito ay nag-issue rin ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO sa police na driver ng sasakyang huminto sa harap ng truck. Nasamsam ng Bureau of Customs na NAIA, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Ninoy Aquino International Airport o NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang mahigit 6 na kilo ng shabu mula sa isang arriving passenger sa NAIA Terminal 3 noong January 26 na nagkakahalaga ng 40.8 million pesos. Natuklasan ang iligal na droga matapos ang masusing inspeksyon sa bagahe ng pasahero kasunod ng natanggap na intelligence information. Ipinasa sa PDEA ang suspect at ebidensya para sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at RA 10863. Samantala, sinuri rin ng BOC, katuwang ang NBI at Department of Migrant Workers o DMW, ang mga abandonadong balikbayan boxes sa Manila International Container Port bilang tugon sa reklamo ng mga OFW. Sinuspinde ang pribilehiyo ng mga deconsolidator na sangkot sa pag-abandona ng mga padala at patuloy ang investigasyon laban sa kanila. As of January 23, 66 containers na ang nailabas at libo-libong kahon ang naihatid habang inaayos ang paglabas ng natitirang padala upang matiyak ang pananagutan at proteksyon sa karapatan ng mga OFW. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.